Naroon, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Maling bulong ang dumating o nasagap ng ating Pangulong Marcos dahil po dito sa sinabi niya na wala raw pong nagawa ang dating Pangulo tungkol po sa Yolanda Rehabilitation, no? Pag-uusapan din po natin, pumalag din po itong mga taga-Katacloban na mas matapang pa daw po sila. Sila po'y nangatwiran na hindi sila papayag na magkaroon ng rally. Bakit po sila hindi pumapayag na magkaroon ng rally? Ang hakbang maisog doon po sa kanilang lugar, no, sa Tacloban. Okay. Ito po yung hearing na ginawa. Alam nyo, may paparinig po ako sa inyo. Sana pag naghihiring kayo at dumayo pa kayo ron sa may Sambales, no? Sana pag maghihiring kayo, makinig talaga kayo dun sa mga tao, no, na hinihiring nyo. Kasi parang kayo ang gusto nyong mangaral eh. Pangaralan, aralan yung mga tao eh. Alam po nila, sila po yung nakakaranas, hindi po kayong mga congressman, no? Nakakasama po ng loob na mapakinggan na may sinasabi yung mga mangingisda ng Masinloc. May sinasabi po yung kanilang mga mangingisda doon. At ang gusto nitong mga congressman, sila yung makinig, no? Yung mga mangingisda ang makinig sa kanila. Na ang gusto lang naman nilang sabihin, na mali yung gentleman's agreement. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, finally, nagsalita na po yung dating NHA chief, no? Kasi alam niyo naman, pag sinabi pong Yolanda Rehabilitation, involved po dyan yung pabahay, di po ba? So, ito po ay reaksyon ng dating NHA chief. NHA po ito nung panahon ni Pangulong Duterte. Walang iba si Marcelino Escolada. Dito po siya nag-react sa sinabi ni Pangulong Marcos, hindi po talaga tayo nakapag-fully recover sa Yolanda. We only really started 2 years ago because nothing was done in the previous administration. No? Nothing was done in that administration before that. So dalawa po, no? Dalawa pong administrasyon yung wala daw ginawa dito sa Yolanda. So ang sabi po nito ng NHA chief, no? Yung nasagap na bulong ni PBBM, no? Yun ang problema. Mali ang nasagap na bulong. Dahil ang katotohanan po, upon the leadership of former President Mayor Rody Duterte, umabot tayo ng more or less 160,000 ang ating naipatayo. So ilan po yung target na maipatayo, no? Ang target po na maipatayo ay around 205. So mga 30,000 na lang ang natitira. No? Ayan. 30,000 na lang po yung natitira. At ang kaganda, ayan, 205,000. So 160,000, around 30,000 na lang daw po yung pinagawa ni PBBM o pinapagawa ni PBBM. So ang layo po, no? Kaya yung nagbulong po kay PBBM, mali, no? Yan yung problema sa mga bulong-bulong. At saka imposible po. Hindi lang po yung nagbulong ang mali. Kasi alam po ni PBBM. Pinupuri niya noong 2017, mahirap po 'yun. No? Mahirap. Ayan, kaya po natin muling tinalakay ito. O 40,000. Kaya po natin muling tinalakay ito kasi lumantad tong NHA.
na nagpapatunay siya na meron po talaga na nagawa sa panahon ni Pangulong Duterte. O ngayon, ang gagawin po nitong Pangulo na to, pag nabibisto po sila na mali yung sinasabi, hindi po yan magpapaliwanag, hindi yun magsusuri. Anong gagawin yan? Tatahimik, no? Tatahimik lang, dehin bokiki, no? Tapos, yun na nga, no? Hindi na dehin bokiki, hindi, wag na lang pansinin, lilipas din yan. Yan po ang ating pamahalaan. Pag pumasok po ng mas problema po yung pinasok, dehin bokiki, lilipas din yan, makakalimutan din yan ng tao. Katulad niyan, hindi po magpapaliwanag na yan. Kala nyo magpapaliwanag pa? Sa sinabi niya noong 2017 na pinupuri niya si Duterte, tapos sinabi niya ngayon na wala raw nagawa si Duterte, hindi na po magpapaliwanag yan. Hahayaan niya na lang, dehin bokiki, babiyahe, akala niya nakakalimot yung tao. Yun eh. Kaya pare-pareho, no? Haka-haka, bulong. Ito po yung katangian ng gobyernong ito. No? Yan po ang katangian. Grabe. Okay. Balikan lang po natin. Ito po revelasyon ng NHA chief. Alam niyo si Duterte, alam niyo po pagkakaiba talaga ni Pangulong Duterte. Hindi po niya siniraan si Pinoy. Wala lang talagang may pagmalaki si Pinoy. Wala lang talagang may pagmalaki yung mga dilawan. Kasi yung ginawa ni Pinoy, siniraan niya lang na siniraan sa GMA. Kaya wala po na ipatayo, okay lang. Total, sinisiraan niya lang si GMA. Si Duterte po, nire-recognize niya. Ito, nagsimula kay Pinoy. Pero ang pagkakaiba po, nung pinatayo po yan ni Pinoy, ang balak, singilin ng mga tao. Ang pagkakaiba po ni Duterte, nung umupo po siya, ano sabi ni Pangulong Duterte? Ang sabi niya, galing na nga sa trahedya, sisingilin pa natin. Nilibre niya po. So, yun po, no? Libre po yun. Ewan lang natin ngayon. Pero libre po yun. Pasensya na kayo. Talagang ganyan ang buhay natin. Nalilate, nahihabol din. Yun po yung pagkakaiba ng mga vlogs natin. Wala tayo sariling oras. No? Wala na pong bayad. Ang galing, no? Libre po. Ayon dito sa NHA. Kung may naningil sa kanila, putya, hindi po NHA yan. Binigay po ng NHA na libre. Ngayon, kung may naningil. Ngayon, eto po ang tanong. Alam nyo, ang tanong ko lang, kung eto po na bulungan, no? Sabi kasi mali ang napakinggang bulong. Ano na nga yan? May mas magandang termino. Mali ang nakarating ba na bulong? Ano ba yung sinabi? Ayan, no? Pero sa Duterte, government, dapat libre mga pabahay dahil walang-wala nga mga biktima ng bagyong Yolanda. So, walang binayaran yung mga tao, awardees natin in the Yolanda Housing Project. Ano po yung sinasabi ni Pangulong Marcos na walang ginawa nung panahon ni Pangulong Duterte? Ayan po. Binigay pa ng libre, walang bayad. Kay Pinoy, balak pansingilin. Ngayon, wala nang bayad. Ngayon ko lang po nalaman yan. Kaya galit na galit po yung mga supporter ni Pangulong Duterte. Hindi na tumataw ng utang na loob. Ano po yan? Bayan na nanay niya. Taga dyan po yung mga Romualdez eh. Dapat magpasalamat na lang. Hindi, siniraan pa eh. Okay. Ang sabi dito, maling bulong ang nasagap ng Pangulo. Ang tanong po natin, ilan pa pong maling bulong yung nasasagap ng Pangulo
At yan po ang naging basehan ng ating mga polisiya ng pamahalaan. Nakakatakot po, no? Kung ang sinabi nitong NHA chief, mali yung bulong na nasagap ng Pangulo, pwede po natin pag-isipan. Ito kaya mga proyekto ng mga ginagawa ng ating pamahalaan ngayon. Ilang kaya dyan yung maling bulong na nasagap? Katulad po niyan, yung mga gentleman's agreement, no? Ilan po dyan yung mga mali na nakabase sa maling bulong yung mga ginagawa natin. Okay, speaking of Tacloban, wag na po muna tayo lumayo kasi meron pong nagpahayag dito, sumagot dito po sa madamdaming letter to the people of Tacloban and Maisug participants ni Pangulong Duterte, no? Basahin natin ng mabilis lang para mabigyan naman sila ng katarungan. Okay. Yung mga punto per punto lang ang gagawin natin. Medyo may kahabaan to kaya mabilis lang tayo magsalita. First, the reason the flights have been fully booked. So pinaliwanag po nila, totoo po yung fully booked po yung mga flights, no? Dahil nga doon sa ginagawa yung runway repairs. No? Alam po ninyo may malaking event, dadayuhin po yung Tacloban ng mga taga-iba-ibang lugar, lalo na ng mga vlogger at ng mga bisita, marami pong bisita mula sa iba't ibang lugar, no? Tsaka nyo po ipapagawa yung runway. Timing, di ba? Okay. Second, why would we support? Ito po ang malupit, no? Why would we support any attempt to insult and humiliate the present administration in our own backyard? The Romualdeses and Marcoses have always had the Taclobanons back, while the Dutertes have been an ally to Taclobanons. They should not expect Taclobanons to simply abandon the Romualdeses for them. Alam po ninyo, no? Baka nakakalimutan po nitong nagsulat. Sino ba 'tong nagsulat na 'to? Joseph Fernandez. Baka nakakalimutan po nitong nagbigay ng pahayag na 'to, na yung nag-o-organize po, taga-Tacloban din. No? Taga Leyte, taga-Tacloban, kababayan mo rin. Sila Pangulong Duterte, guest of honor. Yung mga vlogger naman po, magko-cover lang dapat yung mga vlogger. Hindi po kasama yung mga vlogger doon. Dahil wala pong media, katulad ng sinabi ko nga, wala na pong media. Alam mo yung hudas-hudas na yan, alam naman po ng lahat ng na may maisog eh. Wag na po kayo alam nyo, yung nagsasabi niyan, sinisira lang po yung mga Duterte supporters. Ano bang kinakailangan pa bang ihudas doon? Alam natin na Tacloban, ito, mga taga-Tacloban po, ano po bang spy ang pinagsabi nyo? Gusto lang po niya na mabiyak-biyak yung mga Duterte supporters. Makinig po kayo maigi, no? Ang pumipigil po, hindi po yung mga spy. Spy na naman mga sana dito sana dito maging makatotohanan tayo. Wala naman pong tinatanggi itong mga taga-Tacloban. Ibig nyo ba sabihin, spy po may dahilan kaya nagkaroon ng mga truck dyan sa Freedom Park? Ang point ko lang po, ang sisihin po natin, yung mga totoong dapat sisihin, hindi po yung mga kung sino-sinong tao. Maghahanap po kayo, magtuturo po kayo ng mga organizer. Bakit nyo po gustong alam nyo yung ginagawa? Ini-intriga ng mga tao tong mga nag-o-organize ng maisog. Anong spy? Kailangan pa ba ng spy dyan? Alam naman ng lahat na Tacloban po. Ang gumawa po ng mga, para mapigilan po yan, mga taga-Tacloban. Kayo naman, oh. Wag po tayo masyadong magpadala sa mga gusto nilang mangyari sa mga Duterte supporters, no? Gusto po nila yan eh. Yung magwatak-watak yung mga Duterte supporters. Ang linaw naman po eh. Ang linaw po na nasa Tacloban gaganapin. Alam na po natin yan, matagal na eh.
O, di maghahanda po yung mga taga-Tacloban. Sino po ba sa tingin niyo nag-repair ng airport? Spy? Kay Sino po ba sa tingin niyo naglagay doon ng mga truck doon sa Freedom Park? Wag na po kayo maghanap ng sisi. Inaamin naman nila, sabi naman nitong Joseph Fernandez, why would we support an attempt to insult and humiliate the present administration? Di po ba? Samantalang alam nila na yan ay Marcos country, Romualdez country. Okay. Dito po tayo sa makatotohanan. Kung meron po kayong mga ganyang tsorya na mga spy na may naninira, kayo na lang po mag-isip nun. Ako po eto po, harapan po to. Harapan po itong nangyayari na to. No? Harapan lang po. Okay? Harapan yan eh. Nakita natin, naroon yung mga vlogger. Naroon si KPL, pinakita ni KPL yung mga malalaking truck. Ano pa bang kinakailangan pa ba na spy dyan? Diyos ko naman, harap-harapan po yan eh. Hindi po yan na usapin ng, no? Okay. Balik po tayo rito sa tunay na usapin. Ang sinasabi kasi nila, papayag ba kami na insultuhin nyo yung mga Romualdez at mga Marcos dito sa sarili namin? Oh, tama naman eh. 'Di ba? Yan po yung pananaw nitong Joseph Fernandez. Pero ang tanong ko, Ma'am Joseph Fernandez, kung si Joseph Fernandez ko, kasi yun lang nakita ko rin. Ang tanong ko po, baka, teka muna, baka mali ako, may Joseph Fernandez kasi rito. Ang tanong ko po, hindi ba mga taga-Tacloban yung dadalo kung sakasakali? Ibig nyo po bang sabihin, gusto nyo po bang palabasin? Ni off-air na ba ako? Off-air ba ako? Ibig nyo po bang sabihin, yung mga dadalo doon, hindi taga-Tacloban? Taga-Tacloban po yun. May mali po kasi tayong, may mali tayong nagiging konsepto na dapat pigilan yung rally na yan. No? Off-air? Paano ko naging off-air? Buhay na buhay ako. Wag po kayong gumawa ng issue na off-air. Tignan mo nga anak kung ako ay off-air. Tignan mo lang nga, may nagsabi kasi rito na off-air eh. Ang daming tawanan po. Tawanan po muna natin to. Itong mga nagpapauso. Napakarami. Palipasin muna natin. Baka matawa na naman tayo ng matawa. Okay. Balikan po natin, no. Parang sa biglang tingin, tama yung sinasabi niya, bakit kami papayag? Yeah, bakit kami papayag? Taga rito kami. Taga-Tacloban din po yung nag-o-organize eh. Taga-Tacloban din po yung magmamaisog. Hindi naman po, mga guest lang po yan. Ilan lang po yan? Si Pangulong Duterte, si Baste, tapos yung mga vlogger. Ilan lang po kami. Hindi pala ako nakasama. Ilan lang po kung sakasakali yung hindi taga-Tacloban. Taga-Tacloban din po yung mga magrarally. 'Di ba? Ang kinikitil nyo po yung kalayaan nilang pagpapahayag. At yan po, kahit po galit kayo dahil taga-Tacloban kayo, kaya nga po may Freedom Park eh. Di po ba? Gusto nyo palang suportahan eh. Kung ako sa inyo, nag-organize din kayo na rally nyo sarili. Pwede naman kayo sumabay, katulad ng ginawa ninyo nung unang maisog. Sinabayan ni Pangulong Marcos, di ba? Ganun po talaga ang malaya. Malaya po kayong mamamahayag. Yung Freedom Park ang off-air. Di po ba? Ibig nyo po bang sabihin ganito kung ganyan po ang katwiran natin? Ibig nyo po bang sabihin
Dahil po yan ay Marcos at Romualdez country, wala na pong pwedeng mangampanya dyan na mga ah, oposisyon, mga Duterte, pag panahon ng eleksyon. O di po ba pwede rin? Yun po yung point dun eh. Eh di kung tama nga po, no? Kung tama po na ayaw nyo, sana nag-organize din kayo ng pantapat nyo sa Maisog. Kasi wala po talagang administrasyon na pinipigilan, lalo na po sa Freedom Park. Nagmumukha pong kakaiba tong administrasyon na to. Kasi kaya po Freedom Park, ni hindi nga po dapat kumuha ng permit yan eh. Iaalaw po dapat yan ng local government. Dahil Freedom Park po ang pagdadausan. No? Kung sinasabi nyo po na hindi kayo pumapayag na may mga taga-Tacloban na magrarally, eh kung sila Pangulong Duterte lang at mga vloggers, edi mas matuwa po kayo. 'Di ba? Kakalog-kalog doon. Bakit po kayo matatakot? Hindi naman po makakapaghakot yan galing ng Davao, galing ng ibang probinsya para pumunta dyan. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Katulad po ng wala pong pumigil sa BP Sara resign. Oh. Yun po yung pagiging malayang bansa. Hindi naman po tayo sa diktadorya eh. Di po ba? Hindi. Sinasagot po natin yung katwiran ng mga taga ron na hindi raw sila papayag na matuloy. Bakit hindi kayo in the first place? Mga taga-Tacloban po yung mga nag-o-organize ng rally. Kaya nga po ito pagkakaiba dito sa Maisog eh. Hindi po yan taga Davao ang nagpupunta riyan para mag-organize. Hindi po. Taga ron mismo. Sa lugar ninyo. Eh kung gusto nyong ipakita yung suporta nyo kay Pangulong Marcos at kay Speaker, edi sabayan nyo po ng rally. Hindi po pwede yung katwiran yung ito ay lugar ng mga Marcos. Hindi po ba? O ng mga Romualdez. May katwiran pa na ano eh, napapayag ba kayo? Nasa Davao, doon kami. Tignan nyo yung katwiran niya. Oh. Ito po, may sagot na po si Pangulong Duterte dito. Nauna na yan. Yung waray portion, ito, winaray portion na. Tinagalog na. Hindi na mapapayagan na bastusin ninyo ang mga binoto naming mga opisyal dito sa sarili naming bayan. Dito sa sarili naming bayan, maski kayo hindi papayag kung kami pupunta ng Davao at bastusin ang inyong mga leader. Bayan namin to, wag niyong dali ng kunwari yung peace rally. Sa bayan nyo dapat gawin nyo, bayan nyo naman to, namin to. Kung matapang kayo, mas matapang kami. Yun naman pala, matapang pa po pala kayo eh. Bakit po yung pagpapakita ninyo ng mga pinuno dyan, ng panghaharang, eh hindi po katapangan yun. Sa tingin natin. Di ba? Matapang po pala kayo eh. At tinatanong nyo po, papayag ba yung mga taga Davao? Basta sa Freedom Park, pumapayag po si Pangulong Duterte. At si Mayor Duterte po, papayagan kayo. Alam niyo yun? Okay. Punta po tayo sa isa pang topic. Yan, dalawa po yan eh, yung topic natin dyan. Yung maling pakinig, di ba? Mali yung bulong na nakarating at saka yung pinangangatwiranan nila yung hindi pagpayag o ginawa ng paraan para hindi makapag-rally. Nakakadalawa na pangatlo na yan eh, yung sa Dumaguete. Actually, ang sabi po ng mga organizer, may ulan naman, may ulan lang. Bagyo po ang nagpigil sa kanila, hindi po yung mga panghaharang. So wag po kayo mag-alala sa June, yung mga nag-aabang sa Tacloban. Sa June po,
magkakaroon po dyan na maisog rally. Okay? Okay, ito po, siguro batid na ninyo na nagpunta po yung mga House of Representative, members of the House of Representative o mga congressman natin. Kasama nga si Congressman na si Congressman Richard Gomez, no? Kaya po kayo papaalala ko lang po sa mga congressman, hearing po 'yun. Mali po yung konsepto niyo yata na hearing. Hindi po kayo yung pakikinggan. Hearing po, kayo po yung makikinig dapat, no? At ito po, napakalinaw po ng sinasabi nito. Siguro ang purpose kasi nila gentleman's agreement. Alam na natin 'yan, no? Gusto nilang pasamain si Pangulong Duterte sa pamamagitan ng gentleman's agreement. Sabi ko nga, nung gines nila yung mga dating opisyal, wala sila napatunayan na gentleman's agreement. In fact, lumalabas pa na hero talaga si Pangulong Duterte. Ngayon na naman, dinala naman nila sa mga mangingisda. Eto, baka yung mga congressman natin, mali po yung bulong din na nakakarating sa inyo. Na pagkausap nyo yung mga isda, magkakaroon ng masamang epekto kay Pangulong Duterte. Pakinggan po natin, ito po ang sinabi mismo ng mga mangingisda. Unang hinaras ng China dyan ng 2014. Pero sa panahon naman nung nangyari na naging presidente si Rodrigo Duterte, muli po kaming nakabalik. Pero sa panahon ngayon po, hindi po namin alam dahil yun sa sinasabing gentleman agreement. Bigla pong nag-alarma na naman ng China na... Okay. Ito po ang sabi ng mangingisda na yan. Actually, ang pakilala niya, siya yung biktima nung mga Chinese nung panahon ni Pinoy, 2014. 2014 po ang presidente natin doon si Pinoy, no? Ibalik lang natin ng konti So yun po yung sitwasyon. Siya po, biktima po siya ng mga Chinese nung panahon ni Pinoy, no? Hindi po sila nakakapangisda. Ano po ang sinabi niya? Tandaan niyo po Kasi sa kanila yung gentleman's agreement, hindi po importante yan. Ang importante sa kanila, kabuhayan nila. Pakinggan po ulit natin. Ako talaga ang unang hinaras ng China dyan ng 2014. Pero sa panahon naman nung nangyari na naging presidente si Rodrigo Duterte, muli po kaming nakabalik. Pero sa panahon ngayon po, hindi po namin alam dahil yun sa sinasabing gentleman agreement. Bigla pong nag-alarma na naman ng China na nung May 14 is nakabaho din. Kami lang po, dahil nandito naman po kayo, dahil sa pinag-iusapan natin na kung anong tulong ang gusto naming maibigay nyo sa amin. Marami na pong salamat na kung ano man po yung ibibigay nyo sa aming livelihood. Pero ang isang gusto lang po... Okay. Mali yung konsepto nila ng tulong. Ilinaw lang natin, no? 2014, siya po yung isa sa mga unang hinaras ng Chinese. Nung dumating si Duterte, nakapangisda na muli sila dyan, pinayagan sila. Ngayon na naman, may problema na naman tayo. Yung dahil po dyan sa gentleman's agreement, hinihigpitan na naman sila. Di po ba yan yung... Ngayon, tinatanong nyo, ano yung tulong na maitutulong nyo? Doon tayo. Ito po ang gusto nilang tulong. Sana nakikinig po yung mga congressman. Hearing kasi ito Naming iparating sa inyo. Yung security lang po namin na kung anong seguridad ang dapat naming maano dyan sa paglalakbay namin papunta po sa Scarborough na gaya ng sinabi, ngayong June 15, manguhuli sila. Paano naman po kaming talagang laging dyan po nangingisda sa Baho de Masinloc. Yun lang naman po ang gusto namin iparating sa inyo na kung ano ang maibibigay na seguridad para sa aming mga mangisda. Tinatanong ko po. Okay, simple po, di ba? Sabi ng Chinese ngayon, manghuhuli na sila sa June 15. Ano po yung seguridad nyo sa amin? Kasi huhulihin na sila Huhulihin na sila sa June 15, sabi ng Chinese. Pinasabihan po sila. Ano lang muna tayo, no? Backtrack lang po muna tayo ng konti. Bakit po naghigpit na naman yung Chinese? Ibig sabihin,
Ito po yung epekto na makinig ka, Hontiveros. Yung sinasabi ko sa inyo, ipinagpauna ko na, nakinita ko na eh. May epekto to sa China, pikon niyang mga China eh. Pikon niyang Chinese eh. Yung mga atin ito na napakayayabang ninyo, namigay kayo ng krudo sa mga mangingisda na hindi naman nila kailangan ng, tatanggapin po nila yung krudo na yan. No? Tatanggapin nila na may krudo. No? Pero, tatanggapin nila yung krudo. Pero, wala po yan eh. Yung sinasabi nyo na mga ayuda-ayuda, hindi po nila gusto yan. Ang gusto nila seguridad ngayon. Huli na sila eh. Ano yung security namin para makapangisda kami? Ito po sagot ng congressman. Ito, dahil para malaman ho ninyo, ang rason ho talaga na Ibalik natin ng konti. doon sa resolusyon ng inyong congressman, si Congressman Punghon, kung saan hinihiling niya na imbestigahan yung sinasabing gentleman's agreement. Kasi lumabas po sa TV, itong Chinese ambassador nagsalita na may nagkaroon daw ng panahon ni Pangulong Duterte ng gentleman's agreement. Kaya tinanong ko po sa inyo kung kailan talaga nag-higpit. Kasi maaaring nagkaroon nga ng gentleman's agreement between the past administration at saka ng Chinese government. Kaya nainganyo o naging agresibo mula nung panahon ni President Duterte dahil nga dito sa gentleman's agreement. Nakita nyo po? Iba yung sinasabi nung mangingisda. Sabi niya, hindi sila nakakapangisda. Panahon ni Pinoy, panahon ni Duterte, nakapangisda sila. Ngayon, ang sinasabi nito ni Congressman Pimentel, baka nakaapekto sa inyo tong gentleman's agreement, naghigpit nung panahon ni Duterte. Nakukuha po ninyo. Gusto nila isisis kay Duterte. Samantalang ang linaw ng sinabi ng mangingisda, panahon ni Duterte, nakapangisda sila. Paano nyo isisisi kay Duterte na nung panahon niya, nakakapangisda sila, tapos ngayong hindi na panahon ni Duterte, hihigpitan na uli sila? Ang may kasalanan si Duterte dahil nakipag-gentleman's agreement? Hindi ba solusyon? Kung totoo man yan, logic lang eh. Kung gentleman's agreement, ang dahilan kung bakit sila nakapangisda, ay baka gustuhin pa nila yung gentleman's agreement. No? Ayaw nyo kasing makinig. Ayaw nyong makinig sa mga mangingisda. Hindi nila kailangan ng ayuda nyo. Ang gusto nila, seguridad. Pakinggan uli natin. Tuloy natin. Sinasabi ho ninyo, 2014, ipanahon po ni Pinoy yun. But then, lately, nakita po natin, masyado talagang agresibo sila bago pa man dumating ang administrasyon ni President Marcos, no? So, yun po ang tinitignan po nating anggulo sa pagkangayon, lahat ng mga resource person po ay nagsasabing wala naman daw po. Pero sa galaw po ng mga Chinese government ngayon, na grabe talaga ang kanilang mga hakbang na ginagawa, nagpapadala ng ilang barko, nagkakaroon ng mga ikangang mga insidente na hindi maganda. So this could be a result ng gentleman's agreement na sinasabi. Ang layo, no? Ayaw niyang pakinggan eh. 'Di ba? Simple lang po, hindi po 'yan gentleman's agreement ang dahilan. Ang dahilan nga po, nagbago yung administrasyon, nagbago po, hindi na po tayo, dapat ang sinisita nyo, anong ginawa ng gobyerno to, no? Kung bakit tayo, kaya walang solusyon eh. Ngayong may problema ngayon, ang sinisisi yung gentleman's agreement. Okay. Hindi lang yan new model. Yung new model, actually, yan yung solusyon dapat ulit.
Kaya lang ayaw na nilang ipatupad dahil na-horrified sa gentleman's agreement. Alam niyo yun? Yung new model dapat, yan, solusyon dapat yan. Kaya lang nga, na-horrified. Wala nang dehin bukiki na lang, ngayaan na lang. Okay. Kaya lumalabas po, hindi nila sinasagot yung ano yung seguridad namin. O ngayon, sasagot ulit tong mangingisda na to. Nung Chinese ambassador. Ito pinatunayan din, hindi naman pinatunayan, pero sinuportahan din ni Mr. Harry Roque. Nagsabi din siya na meron ng gentleman's agreement. Kaya po tayo pumunta rin dito para makita po natin ang inyong sitwasyon. Ngayon, yung sa dumaan na mga taon, okay, starting 2014. So, bago po mag-2014, malaya ho kayong nangingisda doon. Opo sir, mula nung, gaya nga ng sinabi ko, mula nung umupo si Presidente Duterte, hanggang sa ngayon nakapangisda kami. Ngayon lang po nangyari muli, nung May 14, ngayon pong taon lang, na nangyari ulit po na nangharas po sila. Ngayon, ang tanong ko po, may nangyari na bang insidente po na may nasaktan na isang mangingisda o isang grupo ninyo? Meron bang mga untoward incident na nasaktan po ba ang ating mangingisda? Para sa amin po doon sir, wala ka naman talaga kasi kung sa mga water cannon lang naman po naman ang pinapangano sa amin doon. Parang sa aming mga piling na mga mangisda, basta hindi lang po masirang sasakyan ng aming pangisdaan. Masaya rin din po kami kasi nung nandun ang BIPAR na nagpabigay ng ayuda ng diesel, winawater cannon po kami pero hindi kami nagpatinag ng mga isda. Talagang kinuha talaga namin ang mga ayuda namin para lang makapangisda kami ng mais doon. Kahit na medyo matagal lang kami, marami po kaming makukuhang diesel na baon para mangisda. Kaya nung time na yun, hindi po namin iniinda ang pag-water cannon ng China. Kaya ang sa ngayon lang po na umaangal po kami dahil sa ngayon, hindi talaga po kami makalapit. Kaya tinatanong po namin sa inyo ngayon kung sa ngayong pong buwan na sinasabing June 15 manguhuli sila, kami naman pong mga taga-Masinloc na laging nandyan po sa ano, yun lang po naman ang gusto naming tanungin sa inyo kung anong seguridad ang dapat na maibigay sa amin doon na bawat po malaot. Binalik po niya. Natin yan, lalo na kay Speaker Romualdez. Kaya nga po nang kami nandito, dahil mapakinggan, alam mo natin yung kalagayan ninyo. Isang tanong ko po, kayo ba ay nakatanggap na po ba? Alam mo natin na hindi nagpabaya si Mayor Lim sa inyo. Alam mo natin na madalas tumulong si Mayor Lim sa inyo. Ang tanong ko po, kayo ba ay nakatanggap na ba ng ayuda galing sa national government natin? Sa ngayon sir, hindi ko po alam yun kasi lahat natanggap namin na mga tulong sa aming mga sa Masinloc. Talagang galing po sa LGU Masinloc talaga. Tulad ko po na binigyan ng malaming mayor ng 2 motherboard para pumalaot sa Escalpuro. Yun lang po talagang alam namin. Wala po kaming alam na nanggagaling po sa national. Basta ang alam po namin, LGU Masinloc ang laging nakasalalay sa aming mga mangisda dito. Kaya nga, ngayon, nalaman natin na hindi pa kayo nakakatanggap ng... Ako po talaga ang unang hinaras ng China dyan ng 2014. Okay. So, sa panahon naman nung nangyari, Linaw na po, no? Ang gusto nila seguridad dahil pinagbabantaan na sila ng China, nahuhulihin sa mula June 15. Sinabihan po yung mga yan, no? Ng China. Huhulihin namin kayo pag pumasok pa kayo rito. Ano po yung seguridad para sa amin? Ang sabi niya, kaya nga po kami narito, ipapapalo up namin yan kay Martin Romualdez, kay Speaker Martin. Sagutin nyo, ano yung seguridad ninyo na hindi sila huhulihin? Kasi hindi na raw po sila ngayon nakakalapit. Yun yung tunay na problema na ang tinatanong ngayon, nakatanggap na ba kayo ng ayuda? Sinagot din sila. Wala po kami natatanggap na ayuda. LGU lang yun. Kaya po pala, ipapalo up namin yan, yung ayuda. Ayuda lang po yung kaya nilang ibigay. Ang gusto po ng mamamayan, no? Ang gusto po ng mga mangingisda, ng Masinloc, na dati, kayo po, sila po ay nakakapangisda, ngayon hindi na sila makapangisda na naman. Ano po ang seguridad ninyo na hindi sila huhulihin
ng mga Chinese. Ang hindi po ayaw pong i-connecta to ng mga media. Sabi naman sa inyo kanina sa aking speech, no? Yung media talaga wala na eh. Yung pong panghuhuli na to, reaction po to ng China. Sinabi po nila yan. Reaction po nila ng China yan. Yung nagpunta tong tropa nila, Ontiveros. Yan po, nasa pahayag po ng China yan. Natatakot na ngayon. Hindi na nga po sila makapangisda ngayon. Starting June 15, ayon sa kanila, huhulihin pa sila. Ano po ang solusyon nyo sa seguridad nila? Nakatanggap na ba kayo ng ayuda? Ano po seguridad namin? Ipapalo up namin yan kay Speaker. Seguridad. Simple lang po usapin dyan. Narinig po natin mula po sa mga mangingisda. 2014, hindi sila nakapangisda. Dumating si Duterte, nakapangisda sila hanggang ngayon. Until na dumating yan sila Ontiveros, ayaw sabihin ng media, no? Ayaw nila, gusto nilang pagtakpan yun. Sinabi po ng China yan. Pag-isipan po natin, nakita nyo na po yan. Seguridad nila ang gusto. Kanino nyo ipapalo up? Winawater cannon din po yung ating PCG. Coast Guard, wala rin po tayong magawa. Kanino nyo po ipapalo up? Kay Speaker? Matagal na po tayong winawater cannon ng China, wala naman po tayong magawa. Ang gusto lang po nila, marilisan kayo ng ayuda at matuwa na kayo. Ano sabi nung isang mangingisda? Ito pa, follow up. Meron po dyan pumapil na hindi naman mangingisda, yung nagkukwento na hinaras yung mangingisda natin din. Wala naman kayong, hindi naman sila mangingisda. Kung pakikinggan nyo lang yung mga mangingisda natin, marirealize nyo po na tama yung sinasabi natin noon pa. Si Pangulong Duterte, dahil nakipagkaibigan siya sa China, yun po yung dulot ng pakikipagkaibigan. Okay, yan lang po ang ating topic. Masama po, no? Napakasama po. Kawawa po mangingisda natin. Umere-ere kayo doon. Atin ito. Oo, sige, ang saya nyo. Namigay kami. Tagumpay. May tagumpay pa sinasabi. Ngayon, sana marinig natin yung mga atin ito. Wag lang po yung ang gusto po nila seguridad. Ang gusto po nila makapangisda. Ano po patunay na nakakapangisda sila? Saan sila namigay ng mga ayuda, yung mga tropa ni Ontiveros yung atin ito? Doon po sa Masinloc. Baho de Masinloc. 'Di ba? Sabi ko nga noon, bakit pumunta pa kayo ron? Kung gusto nyo talagang mamigay ng ayuda, bakit hindi na lang sa mga bahay nila? Hindi lang po si Virus, pati po itong gobyerno. Kasi